Ikinagagalak po namin na muli namin kayong makapiling mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay. Saan mang panig ng mundo kayo naroroon ngayon, pinakahagan po namin na kayo kasama ng inyong buong sambahayan ay nasa isang maayos na kalagayan. Ako po si kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang In Search of Truth. Sa unang bahagi po ng ating programa ay pakinggan at panoorin po muna natin ang aming isinagawang interview sa naming kapatid sa Iglesia ni Cristo mula po dyan sa lokal ng Mawaki, sa Distrito Eklesyastiko ng Pampanga North. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Richie Duldulaw. Pakinggan at panoorin po natin ang nabanggit na interview. Ako po si kapatid na Richie Duldulaw na sa lokal ng Mawaki, distrito ng Pampanga North. At ako po ay may tungkulin na sa finance. Ako ay dating miyembro ng Philippine National Police at may ranggong police colonel. At nag-retired po ako as chief of police noon sa Gimba Police Station. Ako po ay binayayaan ng Diyos ng 5 anak. Ang panganay ko po ay nasa ministeryo po. At kasalukuyang destinado ng Cotod, Angeles City. Bago po ako naging kaanib sa Iglesia ni Cristo, isa po akong debotong Katoliko. At naging membro pa po ako ng Corsilio at saka sa simbahan lagi po akong nagsaserve. Nung pong pagka-graduate ko ng criminology, naging asawa ko si Nixon Duldulaw at may kapatid siya dito sa Bamban, Tarlac. Pumunta po kami diyan para mag-apply kami ng pulis. Ayun, diakono at diakonesa po silang mag-asawa. Ngayon, araw-araw po, inaanyayahan ako sa kapilya, pero hindi ko sila pinapaunlakan. Marami akong dahilan. Hanggang sa naubos yung dahilan ko, at nakinig ako. Nung unang napakinggan yung aral ng iglesia, medyo nasaktan ako dahil ang pakiramdam ko, tinurigsa nila yung aking kasalukuyang relihiyon noon. Kaya hindi na muli ako nakinig. Hanggang sa araw-araw, pinakiusapan na naman ako. At sa isang pagkakataon, inaya ako sa pagsamba. Doon ako nagulat kung gaano kadisiplinado ang iglesia. Ang isa sa pangunahing aral ng Iglesia ni Cristo na nagbukas ng isipan ko, yung mga pagsamba sa mga rebulto ay wala talagang kabuluhan. At doon ako nagsimulang magsaliksik dahil lahat ng aral na narinig ko ay pawang katotohanan. Kaya sabi ko, saan pa ako pupunta kung di dito sa naiintindihan ko? Kaysa naman sa dati kong relihiyon, nasunod lang ako na wala namang batayan. Sa iglesia, lahat may batayan, nasa Biblia lahat. Tungkol sa kaligtasan, napakinggan ko, talagang hindi ka talagang maliligtas kung wala ka sa Iglesia ni Cristo. At yun ang isang sinampalatayanan ko dahil totoo lahat na kung hindi ka papasok sa iglesia,
ay hindi ka maliligtas. Ako po kasi isang pulis at ang pinaniniwalaan ko lang yung may ebidensya. At saka hindi mo ako basta-basta mapapaniwala kung sa mga sasabihin ng tao o ng kung sino man. Pero sa iglesia, nung binasahan ako ng tungkol sa Bible at doon nakita ko at nalaman ko na lahat ng sinusunod ng iglesia ay may batayan at iyon ang Bible. Ang naging reaksyon ng asawa ko nung sinabi kong mag-iiglesia na ako, natuwa siya dahil noong pa niya gustong mag-iglesia, noong pa niya gustong makinig. Pero nung sinabi kong mag-iiglesia ako, natuwa siya. Tapos nung nabautismuhan ako, sabi ko, gusto mo, sabi niya, magpapadoktrina na din siya para magpapabautismo na rin siya. Yun sabi niya sa akin. Nabautismuhan ako sa Tarlac City, sa distrito ng Tarlac. At ang una kong lokal ay Bamban, Tarlac. Sa panahon ng aking bautismo, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Umiiyak talaga ako. Sabi ko, dito na talaga ako. Hindi ko makalimutan yun. Nabautismuhan ako. Kasi may aral na sinabi na hindi ako humanap sa Diyos. Hinanap niya ako. Kasi lahat ng aking mga kapatid, sila, sarado Katoliko, hindi ko man lang sila maimbitahan. Pero ako, talagang hindi ko maipaliwanag kung bakit ako. Tinawag talaga ako. Yun ang isang malaking biyayang hindi ko makalimutan. Maging sa aking trabaho, napakaraming patutuo. Hindi ko alam na mararating ko ang posisyon bilang isang babae. Ako ay napa-assign sa pinakamataas na posisyon. Kagaya ng maging chief of police ka ng City of San Fernando. Ako ang unang-unang chief of police na babae ng City of San Fernando na hindi PNPA, na hindi PMA. Lateral entry lang ako. Napakalaki ng kinalaman ng pagpapanata. Iyan ang pinaka-importante. Ang pagpapanata, walang hindi diringgin ang Diyos pagka pinagpanata. At napatunayan ko sa sarili ko, wala akong pinagpanata na hindi natupad. Basta't pinagpanata ko, ibinibigay sa akin ng Diyos. Yan talagang isang bagay na talagang tupad na tupad sa akin. Ang isang biyaya, pinakamalaking biyaya, na hindi matutumbasan ng anumang bagay dito sa mundo ay yung naging ministro ang anak ko. Iminulat ko sila sa pagsunod at laging uunahin ang Diyos sapagkat wala nang iba pang bagay dito sa mundo na hihigit pa at walang hindi ibibigay ang Diyos basta inuna mo siya. Kaya yung mga anak ko, maliliit pa yan, mga awit sila lahat, nung maliit pa sila. Ngayon, nung nagsilaki sila, namili na sila ng kung anong gusto nilang tungkulin. Napatunayan ko sa aking buhay talaga na basta inuna mo ang Diyos at magtiwala ka ng lubos, walang hindi ibibigay at walang hindi kakakayanin kahit anumang pagsubok ang dumating sa buhay mo. Ako po si kapatid na Retzy Duldulao. Ikinararangal ko po na ako ay Iglesia ni Cristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Retzy Duldulao mula po dyan sa lokal ng Mawaki sa Distrito Eklesyastiko ng Pampanga North. At sa aming pong pagbabalik ay isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang programang ito pagkatapos na makapagpakilala ng aming himpilan.
Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Sumasa inyo na pong muli ang programang ito, ang In Search of Truth. At sa pagkakataong ito ay binabati po namin ang lahat ng mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig ng mundo. Gayon din po yung mga nasa proseso na ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Partikular po na binabati namin ang sambahayan ni kapatid na Retchie Duldulao mula po dyan sa lokal ng Mawaki sa distrito eklesyastiko ng Pampanga North. Si kapatid na Retchie po, gaya ng kanyang sinabi kanina, siya ay dating deboto o saradong Katoliko. Ang katunayan, siya ay humawak pa ng iba't ibang mga pananagutan dyan sa Iglesia Katolika. Siya ay naging miyembro ng Orsilyo ng Iglesia Katolika sa kanilang parokya. Subalit, nung pagbigyan niya po yung paanyaya ng aming mga kapatid, ay doon na nabago ang kanyang pagkaunawa at ang kanyang kaalaman tungkol sa reliyon. Naunawaan niya na sa dati niyang reliyon na kinabibilangan, ang mga sinusunod niya doon ay hindi mga kalooban ng ating Panginoong Diyos, diyan nga sa Iglesia Katolika, kundi mga labag pa at kumokontra pa sa mga katotohanang nakasulat dito sa Biblia. Kaya naman pumayag siya na matala na bilang isang dinudoktrinahan o Bible student para lalo niyang mapakinggan ng mga aral ng Iglesia. At sa kanyang ginawang pakikinig, iisa ang kanyang napansin. Lahat ng mga aral na sinusunod dito sa Iglesia ni Cristo, ang pawang pinakabatayan ay ang Biblia. Kaya dahil sa alam niya na ang gagawin niyang paglilingkod nakabatay na sa katotohanan, sa mga kalooban ng Diyos na nakasulat dito sa Biblia, hindi na siya nagdalawang isip pa na itakwil ang paniniwalang Katoliko at siya ay umanib sa Iglesia ni Cristo. At ngayon nga, siya at ang kanyang sambahayan ay masisiglang kaanib dito po sa Iglesia ni Cristo. Sinabi rin ni kapatid na Retchie kanina na naunawaan niya at lubos niyang sinampalatayanan na ang kaligtasan niya pagdating ng araw ng paghuhukom ay nandito sa Iglesia ni Cristo. Alam naman po natin, lahat ng mga nagbasa nitong Biblia at naniniwala dito sa Biblia ay naniniwala din sila na mayroon pong araw ng paghuhukom, na sa araw na yon ay igagawad ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Sukristo yung kagantihan kung sila ay parurusahan o sila ay maliligtas. Lahat tayo, mga kaibigan, ay naghahangad na pagdating ng araw na yon ay mapabilang tayo sa magiging mapalad o sa mga taong maliligtas. Subalit kung paano ito matatamo ng tao, dito po nagkakaroon ng maraming pagtatalo. Iba't iba ang paniniwala, iba't iba ang sinasabi ng iba't ibang mga tagapangaral sa iba't ibang reliyon. Kaya ang mahalaga po na ating sangguniin sa pagkakataong ito para wag tayong magkamali ay ang Biblia. Sa Biblia po ba ay ipinakikilala kung sino ang mga taong tiyak na maliligtas at ililigtas ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan ninyo at ganito po ang mababasa natin. Dito po sa Isaias 63:7 hanggang 8, dito po sa isang salin ng Bibliang Ingles, sa pagkakaliwat na rin po ito sa wikang Pilipino, pakinggan natin. Aking ipagsasabi ang tapat na mga gawa ng Panginoon, ng kapuri-puring mga gawa ng Panginoon. Aking ipagsasabi ang tungkol sa lahat ng ginawa ng Panginoon para sa atin. Ang maraming mabubuting bagay na kanyang ginawa para sa sambahayan ni Israel. Dahil sa kanyang pagkahabag at dakilang katapatan, sinabi niya, tiyak na sila ay magiging aking bayan, mga anak na hindi taksil. Siya ay naging kanilang tagapagligtas. Sana napansin po ninyo kung sino yung tiyak na ililigtas ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po sa talata, tiyak na sila anya ay magiging aking bayan, mga anak anya na hindi taksil. Ano ang nais naming ipapansin sa inyo sa pahayag na ito ng ating Panginoong Diyos? Ang mga tao po na tiyak na ililigtas ng ating Panginoong Diyos
mga taong kabilang sa kanyang bayan. Subalit, dapat din nating mapansin na ang mga taong kinikilala ng ating Panginoong Diyos, hindi po sila basta nagpresenta lang na sila yung bayan ng ating Panginoong Diyos, kundi ang Diyos po ang kumilala sa kanila at nagbigay ng karapatan para maging kanyang bayan. Sino po yung tinutukoy dito na bayan ng ating Panginoong Diyos? Walang iba kundi ang bayang Israel. Ngayon, sa panahong Kristiyano, meron din po bang kinikilala ang ating Panginoong Diyos na kanyang bayan? Meron po. At kung sino sila, ganito po ang pagpapakilala sa atin ng banal na kasulatan. Dito po sa Colosas 1:12 hanggang 14, dito po sa isang salin ng Bibliang Ingles. Sa pagkakaliwat na rin po ito sa wikang Pilipino, pakinggan po natin. Na nagpapasalamat sa Ama, na nagpaging dapat at nagpaangkop sa atin na makabahagi sa pamana ng mga banal, ang banal na bayan ng Diyos sa kaliwanagan. Ang Ama ang nagligtas at nagdala sa atin sa kanyang sarili mula sa kontrol at kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na sa kanya ay meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na nangangahulugang ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang nagsasalita po sa talatang binasa namin sa inyo ay si Apostol Pablo. Dito po ay meron siyang pinatutunayan na mga tao anyang kabilang sa banal na bayan ng Diyos. Sino po ang mga taong ito na napabilang sa banal na bayan ng Diyos sa panahong Kristiyano? Sila rin po yung mga tao na iniligtas mula anya sa kontrol at kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sila sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Paano natin makikilala, mga kaibigan, ang mga tao na napabilang dito sa banal na bayan ng Diyos? Ang sabi rin po sa talata, na sa kanya ay meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa makatwid, ang mga tao po sa panahong Kristiyano na kinikilala ng Diyos na kanyang banal na bayan, walang iba kundi ang mga taong napabilang sa tinubos ng mahalagang dugo. At kung aling dugo po ang ipinantubos, walang iba kundi ang mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo. Ano po ba ang kahulugan na ang tao ay natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo? Ang katumbas po nun, napatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Subalit, maaaring ito po ang sabihin ng iba. Di po ba kaya namatay ang ating Panginoong Sukristo ay para tubusin ang kasalanan ng lahat ng mga tao? Yun po ang malaganap na paniniwala ng maraming tao ngayon. Subalit, kapag ka po ang Biblia, mga kaibigan, ng ating sinangguni, meron lamang nga po bang mga partikular na tao na nagtamo ng katubusan? Sila po yung nasakop ng ginawang pagtubos ng ating Panginoong Sukristo ng kanyang mahalagang dugo? Meron po. At kung sino sila, ipinakikilala po sa atin yan dito sa Aklat ng Mga Gawa sa 20:28, salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa. Sa pagkakaliwat na rin po sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan natin. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang tinubos po ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo, gaya ng binasa namin sa inyo sa talata ng Biblia, ay walang iba kundi ang buong kawan. Hindi po ang lahat ng mga tao sa buong mundo, kundi yung mga taong napabilang doon sa kawan. Alin po yung kawan? Ito rin po ang Iglesia ni Kristo. Sa makatwid, ang kinikilala po ng Diyos na kanyang bayan sa panahong Kristiyano, saan po natin sila matatagpuan? Nasa loob sila ng tunay na Iglesia ni Kristo. At kapag ka ang tao po ay napabilang na sa kinikilala ng Diyos na kanyang bayan, ano po ang kanilang natamo? Natamo nila yung katubusan,
yung kapatawaran ng kanilang mga nagawang kasalanan. Gaano nga po ba kahalaga yun? Na mapatawad ang kasalanan ng tao sa paraang matubos o malinis siya ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo. Hayaan nating Biblia rin po ang magpaliwanag dito po sa Roma sa 5:8 hanggang 9, dito po sa isang salin ng Bibliang Ingles. Sa pagkakaliwat na rin po ito sa wikang Pilipino, pakinggan po natin. Subalit, ipinakikita ng Diyos at maliwanag na pinatutunayan ang kanyang sariling pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng katotohanan samantalang tayo'y mga makasalanan pa. Si Kristo, ang Mesiyas, siyang pinahiran, ay namatay para sa atin. Kaya nga, yayamang tayo ngayon ay inaring dapat, pinawalang sala, ginawang matuwid, at dinala sa tunay na kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Gaano pa kaya katiyak na ililigtas niya tayo mula sa labis na pagkagalit at pagkapuot ng Diyos. Sana napansin po ninyo sa pahayag na ito ng banal na kasulatan, yun anyang mga taong natubos ng mahalagang dugo ni Kristo, tiyak na sila ay ililigtas ng ating Panginoong Sukristo mula anya sa labis na pagkagalit at pagkapuot ng Diyos. Kaya mga kaibigan, hindi po masama na umasa tayo sa muling pagparito ng ating Panginoong Sukristo sa araw po ng paghuhukom. Subalit, ang pinakamahalaga po mga kaibigan, kung umaasa tayong muling paririto ang ating Panginoong Sukristo at may araw ng paghuhukom, ay matiyak natin na kabilang tayo doon sa mga tiyak ang kanilang kaligtasan. Niliwanag na po ng banal na kasulatan ng mga taong tiyak ang kanilang kaligtasan, nasa loob po sila ng Iglesia ni Kristo. Kaya nung sabihin po kanina ni kapatid na Richie Duldulaw na para maligtas ang tao, dapat nasa loob siya ng Iglesia ni Kristo, ibinatay niya po yung kanyang paninindigan na yun, hindi po sa opinyon o sa sabi-sabi ng kung sino mang mga tao, kundi ibinatay niya po yung kanyang paninindigan na yun sa mga katotohanan po na nakasulat dito sa banal na kasulatan. Kaya nga po, para wag tayong magkamali ng ating pakikinggan at paniniwala ang tagapangaral, sino po ang sinasabi ng banal na kasulatan na dapat nating sangguniin? Dapat nating pakinggan ang kanyang pagtuturo at pangangaral. Pakinggan po ninyo ang sinasabi po dito sa Malakias, sa 2 ang talata po ay 7, ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang mga labi ng saserdote ay dapat mangag-ingat ng kaalaman, at kanilang marapat hanapin ang kautusan sa kanyang bibig, sapagkat siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. Kung sino pong tagapangaral ang dapat nating pakinggan at tanggapin yung kanyang itinuturo at paniwalaan, sampalatayanan, ay walang iba kundi ang mga tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos. Kasi nasa loob po ng bayan ng Diyos, kabilang din doon, yung mga kinikilala ng Diyos na kanyang mga tunay na sugo. Katulad po sa panahon ng bayang Israel, meron pong inilagay ang ating Panginoong Diyos na pinaka-leader at sugo na dapat napakinggan ng mga tao sa kanilang kapanahunan. Sa panahong Kristiyano po, ang kinikilala ng Diyos ay ang Iglesia ni Kristo, ang kanyang bayan. Nandito din po sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo ang sugo ng ating Panginoong Diyos na dapat nating pakinggan at paniwalaan. Kaya nga po sa Iglesia ni Kristo na ngayon ay naglilingkod sa inyo, lubos po kaming sumasampalataya na ang sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito ay si kapatid na Felix Y. Manalo. At ipinag-aanyaya rin po namin sa inyo, patuloy kayong makinig sa mga programa namin dito po sa INC Radio na nagtuturo ng mga salita ng ating Panginoong Diyos para lalo pang lumawak ang inyong kaalaman tungkol po sa Iglesia ni Cristo at kung bakit namin kinikilala na sugo ng Diyos si kapatid na Felix Y. Manalo. At nawa po, dumating din ang pagkakataon katulad ni kapatid na Richie Duldulaw
nung kanyang masuri, mapakinggan ang mga aral ng Iglesia ni Cristo, nakapagpasya siya. Iwanan yung dati niyang reliyon at umanib siya sa Iglesia ni Cristo. At ngayon nga po, si kapatid na Richie ay masiglang kaanib na sa Iglesia ni Cristo. At si kapatid na Richie po ay merong paanyaya sa mga nakikinig ngayon at sumusubaybay na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pakinggan at panoorin po natin ito. Yung mga kaibigan ko, mga kapatid, mga kamag-anak, makinig po kayo sa Iglesia ni Cristo para maranasan din ninyo ang naranasan ko at nang magtamo rin po kayo ng kaligtasan at makasama namin kayo sa bayang banal. Nawa po ay nakatulong ang ginagawa po naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong mga ginagawang mga pagsusuri at panalangin po namin, mga kaibigan. Dumating din po yung pagkakataon, makasama na po namin kayo sa Iglesia ni Cristo. Bago po tayo magtapos, inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po ng napakarami sa tulong mo sa bawat isa sa amin. Muli mo pong ginamit ang palatuntunang ito para maipakilala namin sa maraming mga tao ang iyong mga katotohanan. Maawa ka po sana ang kanilang mga napakinggan na iyong mga salita, magbigay daan na para lalo nilang suriin at alamin ang halaga ng Iglesia ni Cristo sa kanilang buhay. At kung loloobin mo po, magkasama-sama na kaming lahat dito po sa Iglesia ni Cristo. Panginoong Hesukristo, lumalapit din po kami sa iyo. Pakilapit mo sa aming mga panalangin, patuloy na pagpalay ng lahat ng iyong mga hinirang. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, hindi namin nakakalimutang ipanalangin ng kapatid na Eduardo Manalo. Ingatan mo siya kasama ng kanyang buong sambahayan. Alang-alang po sa ginagawa nilang pangunguna sa kabuuan ng iyong bayan. Ang lahat ng ito, hinihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.